Biyernes nga ba ipinako at namatay ang Panginoong Jesucristo? Welcome to the Gospel of Grace TV, the Soul Securing Ministry. Hello everyone, at ito po ang pangalawang bahagi ng ating topic na The Crucifixion of Christ. Sa naunang video po natin, napag-usapan natin ang mga rason kung bakit hindi Biyernes namatay ang Panginoong Jesucristo. Una roon ay ang maling pagbilang ng mga araw, pagkat kapag sinabing Biyernes namatay ang Panginoong Jesucristo at muli siyang nabuhay, Linggo ng umaga, lalabas na hindi kumplito ang 3 araw at 3 gabi. Pangalawa naman doon ay ang salungat sa pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo pagkat sinabi niya na 3 araw at 3 gabi siya sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, kung Biyernes siya namatay, hindi natupad ang 3 araw at 3 gabi na kanyang sinabi. Ngayon ay puntahan natin ang pangatlong dahilan. It is a misinterpretation of the Bible passage. Ito'y maling pagkaunawa ng pahayag ng Biblia. Maraming nagsasabi na si Kristo ay ipinako at namatay ng Friday o ika-6 na araw dahil sa sinabi ng Biblia na ito sa John chapter 19:31. The Jews therefore, because it was the preparation that the body should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath was an high day Sabbath, sabi niya sa King James Version 16:11, besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Ang mga Hudyo nga sapagkat nooy paghahanda. Tandaan niyo yung salitang paghahanda upang ang mga katawan ay hindi manatili sa krus sa araw ng Sabat sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon. Tandaan niyo po yung clue na dakila ang araw ng Sabat na yaon. Ay hiniling nila kay Pilato na baliin ang kanilang mga hita at upang sila ay mga alis doon. Ito ang isa sa madahilan na marami ang nag-aakalang Biyernes namatay si Kristo dahil sa panahong iyon ay naghahanda ang mga Hudyo para sa paparating na Sabat o araw ng pamamahinga. Tandaan po natin na maraming klase ang Sabat ng mga Hudyo sa Biblia ayon sa Leviticus 23. Ang Sabat na binanggit sa talatang ito ay hindi ang araw ng pamamahinga sa ika-7 araw o Sabado, kundi ay ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadora. Kaya tinawag itong High Day Sabat. Hindi ito ang ordinaryong Sabat na siyang ika-7 araw o Sabado sa ating kalendar. May dalawang klase ng Sabat ang parehong nangyari sa panahong ito at hindi lamang ang regular na Sabat sa ika-7 araw na siyang araw ng pamamahinga sa Sabado. Malagang maunawaan dapat ng isang bumabasa ng Biblia na may maraming klaseng Sabat sa Biblia. Sa Leviticus chapter 23, may 7 annual Sabat ang nabanggit. Bago ang pagdakip kay Kristo ay binanggit ang piyesta ng Passover na kung saan ay kinagabihan nito ay kasama niyang kumain ng banal na hapunan ang kanyang mga alagad sa Mark chapter 12:14. Kung ating uunawain, sa gabi ng ika-14th day ng Nisan, kinakain nila sa kinagabihan ang handog na tupa o ang tinatawag na Passover lamb at simula na rin silang kumakain ng tinapay na walang libadora kahit pa man kinabukasan pa ang talagang fiesta ng tinapay na walang libadora. Ito ay base sa fiesta ng Passover ayon sa Exodus chapter 12:6-11. Pakibasa na lang po. Leviticus chapter 23 verse 5, ang Passover ay ang ika-14th day ng buwan ng Nisan at kasunod nito ay ang tinatawag na fiesta ng tinapay na walang libadora. 7 araw itong pinagdiriwang, kakain sila ng tinapay na walang libadora at ang unang araw nito ay ang pinakabanal. Walang magtatrabaho sa araw na ito kaya tinatawag itong araw ng pamamahinga. Sa makatuwid, ang pagkamatay ni Kristo ay nangyari bago ang dakilang kapistahan ng tinapay na walang libadora. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong High Day Sabat. Ang tinutukoy dyan na Sabat sa John 19:31 ay hindi Sabado na siyang ika-7 araw na pamamahinga kundi ang tinatawag na The Sabbath of the Unleavened Bread. Yan ang ika-15th day ng buwan ng Nisan. Namatay si Kristo ng ika-14th day ng Nisan, Passover Feast, bago ang araw ng kapistahan ng dakilang araw ng pagdiriwang ng tinapay na walang libadora. Sa madaling salita, hindi siya namatay ng Biyernes pagkat hindi Sabado ang tinutukoy na Sabat na pinaghahandaan sa panahon na yan. Pang-apat na dahilan, hindi Biyernes namatay si Kristo pagkat ang paniniwalang Biyernes siya namatay ay misunderstanding of the sequence of the story of crucifixion of Christ. Maling pagkakaintindi ng pagkakasunod-sunod ng kwento ng pagkapako ni Kristo. Sa Mark 16:1, sinabi ng Biblia na pagkatapos ng Sabat ay bumili pa sina Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago at Salome ng pabango
at dinala nila ito ng maaga pa sa araw ng linggo. Kung babasahin mo naman ito sa Luke chapter 23, pagkatapos ng paglibing ay nagsiuwi ang mga babaeng ito at naghanda ng mapabango at pagsapit ng araw ng pamamahinga ay nagpahinga sila ayon sa kautusan. Kung hindi mo ito naiintindihan, maaaring magtataka ka at itatanong mo sa iyong sarili, kailan nga ba talaga sila bumili ng pabango? Pagkalipas ng araw ng pamamahinga ayon sa Mark 16:1 o bago sumapit ang araw ng pamamahinga ayon sa Luke 23:56. Kung nagbabasa ka at inaaral mo ng maayos ang Biblia, ay mapapatunayan mong parihong tama ang dalawang verses na ito. Ang ibig lamang sabihin ay may dalawang sabat na nangyari, kaya ang ibig sabihin ay bumili sila ng pabango pagkalipas ng unang sabat na ang tinutukoy ay unleavened bread sabat, at pagkatapos nila makabili, sumapit naman ang pangalawang sabat na seventh day sabat. Pagkatapos namatay si Kristo ayon sa Matthew 27:57, kinagabihan ay hiningi ni Joseph ng Arimathea ang kanyang katawan kay Pilato upang ilibing. Mula sa mga oras na iyan, kung ibabase sa Jewish night clock, ay nagsisimula na ang ika-15th day ng fiesta ng tinapay na walang libadora. Kaya patago ang paglibing dahil sa takot sa mga Hudyo. Mula sa oras ng paglibing kay Kristo hanggang sa sumapit ang umaga ay parte na ng araw ng pamamahinga, kaya sa mga panahong iyan ay di na maaring magbenta ni bumili ng anuman. Kaya yan ang tinutukoy ng Mark 16:1 na pinalipas muna nila ang araw ng pamamahinga bago nakabili ng pabango. Ang ibig sabihin ay pagkalipas ng dakilang araw ng tinapay na walang libadora. Kasunod ng dakilang araw ng tinapay na walang libadora ay regular na araw. Sa makatuwid ay maaari nang magbenta o bumili, kaya dito ay nakabili sila ng mga pabango. Sumapit naman ang araw ng pamamahinga na siyang ikapitong araw ng Sanlinggo o Sabado, muli silang nagpahinga pagkat ito'y kinaugalian na ayon sa kautusan. Ito naman ang tinutukoy ng Biblia na nakabili na sila ng mga pabango bago sumapit ang araw ng pamamahinga ayon sa Luke 23:57. Lumipas ang araw ng Sabado o ikapitong araw ng kapahingahan, sumapit ang unang araw ng Sanlinggo, yan ang linggo ng umaga, dinala nila ang mga pabango sa libingan at nadatnan itong nakabukas na. Kung babasahin mo ang Matthew 28 verse 1, ginamit ng Biblia ang term na sabaton. Ang Greek word na sabaton ay plural ng salitang sabat dahil may dalawang sabat ang lumipas bago sila nakapunta sa libingan. Ngayon, bago natin simulan ang kumplitong pagkakasunod-sunod, dapat muna nating unawain ang orasan ng mga Hudyo upang di tayo malilito. Ang pagkakaiba ng ating pagbibilang ng mga araw sa mga Hudyo ay nagbibilang tayo mula sa alas 12 ng hating gabi at simulang ituturing itong bagong araw. Halimbawa, ang Martes ng gabi sa atin mula sa alas 6 hanggang sa alas 11 ng gabi ay parte pa ng Martes. At pagpatak ng alas 12 ng hating gabi ay tinuturing na natin itong bahagi na ng Miyerkules. Sa mga Hudyo naman ay pagpatak pa lang ng alas 6 ng hapon hanggang sa kinabukasan, parte na yan ng bukas. Halimbawa, ang Lunes ng gabi mula sa alas 6 hanggang sa alas 5 ng hapon kinabukasan ay parte na ng Martes sa Jewish clock. Pagsapit naman ng Martes ng gabi, alas 6, ay di na Martes sa kanila kundi ay sakop na ng Miyerkules. Ito ang kanilang pagbibilang ng isang araw o yung 24 hours nila. Ang buong gabi at ang buong mag-araw ay tinuturing na kumplitong iisang araw. Ngayon, ito ang kumplitong pagkakasunod-sunod ng kwento ng pagkapako ng Panginoong Jesucristo. Dahil malinaw ang sinabi ng Biblia na muling nabuhay si Kristo ng madaling araw ng umaga ng linggo, magbibilang tayo ng 3 beses ng tig 24 hours pabalik upang makumplito natin ang 3 days and 3 nights na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Muli natin ipagpalagay na alas 4 ng umaga ng linggo nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Kaya mula sa alas 4 ng umaga ng linggo, magbibilang tayo pabalik ng 24 hours, makakarating tayo sa Sabado ng umaga alas 4, yan ay isang araw na bilang pa lamang. Mula naman sa alas 4 ng Sabado, 24 hours pabalik, makakarating tayo sa Biyernes ng umaga alas 4, ikalawang araw na bilang pa lamang. Mula naman sa alas 4 ng Biyernes, 24 hours pabalik, makakarating tayo sa Huwebes ng madaling araw alas 4. Yan ang kumplitong ikatlong araw. Ngayon, dapat nating tandaan na si Kristo ay namatay bandang alas 3 ng hapon at hindi umaga, kaya ibig sabihin, Miyerkules ng hapon siya namatay at nailibing pagsapit ng gabi, parte na ng Huwebes ng gabi kung ibabase sa Jewish night clock. Ito ang pagkakasunod-sunod.
Banal na hapunan, Martes ng gabi, parte na ng Miyerkules kung sa Jewish clock. Hinatulang ipako sa krus, Miyerkules ng tanghali, namatay bandang alas 3 ng hapon. Hiniling ni Joseph ng Arimatea ang kanyang katawan kay Pilato upang ilibing, yan ay pagsapit na ng gabi. Ayon sa Matthew 27:57, ibig sabihin, kung ibabase mo sa Jewish night clock, kabilang na yan sa Huwebes. Ginamit ang salita at even sa King James Version 1611. Yan ay bandang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi sa Jewish night clock. Parte na yan ng Huwebes at dakilang araw na ng tinapay na walang libadora. Sumapit ang umaga at araw ng Huwebes, ang lahat ay nagpahinga pagkat ito'y tinuturing na dakilang araw ng kapistahan. Dumating ang Biyernes, regular na araw ulit. Dito na nagkaroon ng pagkakataong bumili ng mga pabango ang mga babae. Sumapit naman ang araw ng pamamahinga ayon sa kautusan. Yan ay ang ikapitong araw o ang Sabado. Ang lahat ay nagpahinga ayon sa kautusan, kaya't ginamit ng Biblia in the Book of Luke na ayon sa kautusan. Sumapit ang umaga ng linggo, madaling araw, muling nabuhay si Kristo. Kasunod niyan ay ang pagdalaw ng mga babae. Naway naliwanagan po kayo kung paano po ang tunay na pagkakasunod-sunod ng panahon ng pagkapako ni Kristo. At kung mayroon man kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa comment section. God bless. Thank you for watching.